Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Kinabukasan, maagang dumating si Cassandra sa St. Monteverde University. Pagkababa niya ng sasakyan, tulad ng dati, ay marami na namang bumabati at kumakaway sa kanya. May ilan ding lihim na kumukuha ng litrato at nagbubulungan habang dumaraan siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyong natatanggap niya, tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Tahimik niyang sinusulyapan ng parking lot. Wala si Seth. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang unang klase, muli niyang pinagbasta ng paligid. Wala pa rin. Pagsapit ng recess, nagtungo siya sa kantina. Muli niyang sinulyapan ng sulok kung saan madalas umupo si Seth. Ngunit bakante ang upuan. Kumunot ang noo niya. Bakit hindi ko siya nakikita? May sakit kaya siya? O baka naman hindi siya pumasok? Hindi niya namalayang ilang beses na pala niyang hinanap ang binata. Cassandra! Napalingon siya nang marinig ang boses ni Gabriela. Kanina pa kita napapansin. Parang may hinahanap ka. Nagulat si Cassandra at mabilis na umiling. Ha? Wala naman. Sigurado si Gabriela na may inililihim ang dalaga. Ngunit hindi na niya ito pinilit. Sabay na tayong kumain. Bago pa nakatanggi si Cassandra, hinila na siya ni Gabriela papunta sa kanilang mesa. Ngunit kahit nakipag-usap siya kay Gabriela at isa pa nilang kaklase, paminsan-minsan ay napapatingin pa rin siya sa pintuan ng kantina. Umaasang baka biglang pumasok ang lalaking pilit namang umiiwas sa kanya. Hindi niya alam sa mga oras ding iyon, naroon si Seth sa library ng universidad. Tahimik siya nakaupo sa pinakadulong mesa. Napapalibutan ng mga kapal na aklat. May suot siyang earphones habang seryoso nagbabasa ng reviewer. Hindi siya mahilig tumambay sa kantina o makihalubilo sa maraming tao. Sa tuwing may bakanting oras, sa library siya dumediretso. Para kay Seth, bawat minutong ginugugol sa pag-aaral ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. At wala siyang kamalay-malay na may isang taong hindi niya sinasadyang hinahanap na pala siya. Tahimik ang buong library. Tanging pagpitik ng mga pahina ng libro at mahinang tunog ng air conditioner ang maririnig. Nakaupo si Seth sa pinakadulong mesa, abalang-abala sa pagbasa ng kanyang reviewer. Paminsan-minsan nagsusulat siya ng mga mahalagang tala sa kanyang notebook. Hindi niya napansing may isang babaeng dahan-dahang lumapit sa kanyang mesa. Huminto ito sa kanyang harapan. Excuse me. Hindi agad naangat ang tingin sa Seth. May kailangan ka ba? Napangiti ang dalaga. Ikaw si Seth, di ba? Dahan-dahan tumingala ang binata. Sa harap niya ay nakatayo ang isang magandang babae na may mahabang buhok at tiwala sa sarilang tindig. Oh, ako si Vanessa. Iniabot nito ang mga kamay bilang pagpapakilala. Magalang naman tinanggap iyon ni Seth. Ngunit agad din niyang binitawan na. May tutulong ba ako? Bahagyang natawa si Vanessa. Diretso talaga magsalita. Hindi umibig si Seth. Sa halip ay isinara niya ang hawak niyang libro at buong atensyong tumingin sa dalaga. Napansin iyon ni Vanessa. Actually, pareho tayo ng course. Ilang beses na kita nakikita sa klase. Tumango lamang si Seth. May napansin kasi ako. Ano yun? Tanong ni Seth. Palagi kang mag-isa. Hindi sumagot si Seth. Wala ka bang kaibigan? Saglit na natahimik ang binata bago marahang umiti. Meron. Pero hindi ako sanay na umaasa sa iba. Napatango si Vanessa.
Interesting ka talaga. Muli naman binuksan ni Seth ang kanyang libro. Kung wala ka nang kailangan, gusto ko sana ipagpatuloy ang pag-review. Hindi iyon sinabi na may kayabangan, bagkos ibagala at kalmado. Napangiti na lamang si Vanessa. Okay, baka sa susunod na lang tayo mag-usap. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, napatingin siya muli kay Seth. Hindi siya katulad ng ibang lalaki, isip niya. Hindi madaling mapalapit. At sa unang pagkakataon, may isang bagong tao na namang naging interesado sa misteryosong scholar ng St. Monteverde University. Kinagabihan, tahimik ang bahay ni Seth. At tapos maghapunan, dumiretso agad siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang laptop, inilabas ang mga aklat, at sinimulang sagutan ng mga problem sets na ibinigay ng kanyang mga professor. Halos buong maghapon niya itong ginawa. Hindi siya tumambay sa kantina. Hindi rin sinitagal sa mga pasilyo ng universidad. Tuwing may bakanting oras, dumidiretso siya sa library o sa study hall. Alam niyang maaari mag-cross ang landas nila ni Cassandra kung pupunta siya sa mga lugar na madalas itong puntahan. Kaya hanggat maaari, iniiwasan niya yun. Hindi dahil may galit siya sa dalaga, kundi dahil gusto niyang manatiling nakatuon sa dahilan kung bakit siya naroroon. Scholarship, pangarap, kinabukasan. Huminto siya sa pagsusulat at nasa pasandal sa kanyang upuan. Hindi ako pwede magkamali. Maraming umaasa sa akin. Naalala niya mga gabing halos walang makain na kanilang pamilya noon at napangako niyang babaguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Mahigpit niyang hinawakan ng ballpen. Kaya hindi ako dapat magpapadala sa kahit anong emosyon. Sa kabilang bahay naman, nasa balkonahe si Cassandra tahimik na pinagmamasdan ng kalangitan. Hindi niya maintindihan kung bakit buong araw niyang hinahanap si Seth sa paaralan. Napangiti siya na mapait. Hindi ko naman siya kaibigan, bulong niya sa sarili. Bakit parang gusto kong malaman kung ayos lang siya? Napailing siya at pumasok na sa kanyang silid. Sa magkatabing bahay, parehong may iniisip ang dalawa. Isa ang pilit na lumalayo upang hindi mawala sa kanyang landas. Ang isa naman ay hindi maintindihan kung bakit unti-unti na nagiging interesado sa misteryosong lalaking ayaw namang mapalapit sa kanya. At hindi nila alam. Ang habang tahimik na gabi, unti-unti nagsisimula ang larong babago sa kanilang mga puso. Hindi mapakali si Cassandra ng gabing iyon. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng pwesto sa kanyang silid, ngunit hindi pa rin siya makatulog. Napabuntong hininga siya. Bakit pa kasi lagi ko siyang naiisip? Bulong niya sa sarili. Maya-maya ay tumayo siya at lumabas ng bahay. Tahimik ang buong subdivision. Tanging huni ng mga kuligliga at malamlam na ilaw ng mga poste ang nagbibigay buhay sa gabi. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa katabing bahay. Pagdating niya roon, napatingala siya sa ikalawang palapag. Bukas pa ang ilaw sa kwarto ni Seth. Napangiti siya. Talagang nag-aaral pa rin siya. Maya-maya ay may pilyang ideya na pumasok sa isip niya. Napatingin siya sa maliit na puno sa gilid ng bakuran, saka sa bintana ng kwarto ni Seth. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi habang pinipigilan ang kanyang tawa. Tingnan natin kung kaya mo pa rin maging seryoso. Marahan siyang yumuko at pumulot ng isang maliit na bato sa damuhan. Tinimbang niya ito sa kanyang palad. Huwag lang sana masyadong malakas, bulong niya. Dahan-dahan niya hinagis ang maliit na bato. Tik! Tumama iyon sa salamin ng bintana. Sa loob ng silid, napahinto si Seth sa pagsulat. Kumunot ang noon niya. May narinig siyang mahinang tunog mula sa bintana. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit. Pagtabi niya sa kortina, nanlaki ang bahagya ang kanyang mga mata. Sa ibaba ng kanyang bintana ay nakatayo si Cassandra. Nakangiti ito habang marahang kumakaway sa kanya. Halatang may tinatagong kalokohan. Napailing si Seth. Ano na naman ang balak ng babaeng ito? Bulong niya.
Dahan-dahan binuksan ni Seth ang bintana ng kanyang silid. Bahagya siyang yumuko upang makita ng maayos si Cassandra na nakatayo sa ibaba. Kumunot ang noo niya. "Anong ginagawa mo rito?" Mahinang tanong niya upang hindi marinig ng kanyang ina. Lunes ng gabi, may pasok sila kinabukasan. Ngumiti lamang si Cassandra at marahang ikinaway ang kamay. "Wala lang." "Wala lang?" Napailing sa Seth. "Alam mo bang alas 10 na ng gabi?" "Alam ko." "O ganun, ba't nandito ka? Ba't hindi ka nalang matulog?" Napakamot sa ulo si Cassandra. "Hindi kasi ako makatulog." Napabuntong hininga sa Seth. "Cassandra, bukas pa natin pwede pag-usapan kung ano man yan. Umuwi ka na." Ngunit sa halip na sumunod, mas lalo pang lumawak ang ngiti ng dalaga. "Akala ko ba ayaw mo ng distraction?" "Oo." "Eh bakit parang ikaw ang distracted ngayon?" Sandaling natigilan si Seth. Napabuntong hininga na lamang siya at napailing. "Pinaglalaroan mo ba ako?" Mahina namang natawa si Cassandra. "Konti lang." Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Seth ang pilyong ugali ni Cassandra. Hindi ito ang seryoso at tahimik ng dalagang nakilala niya sa universidad. Isa pala itong mahilig mag-asara kapag komportable na. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Seth. "Cassandra." "Ano?" Tugon nito. "Kapag nakita ka ng mga magulang mo rito ng ganitong oras, mapapagalitan ka. At kapag nakita rin ng mama mo ko," saglit siyang tumigil bago napailing, "pareho tayong mapapagalitan." Napatawa si Cassandra. "Sige na nga," sabi nito. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pa uwi. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, humarap siyang muli kay Seth. "Good night, scholar." Bahagya natigilan si Seth. Hindi siya sumagot. Ngunit na makapasok na si Cassandra sa kanilang bahay at hindi na siya nito nakita, hindi niya namalayang bahagya siyang napangiti. Isang ngiting mabilis din niyang binawi. "Hays," bulong niya. Talagang magulo ang babaeng yun. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa karaniwan ng gising ni Cassandra. Maingat niyang inayos ang kanyang buhok. Isinuot ang malinis na uniforme ng St. Monteverde University. Pagkatapos ay humarap siya sa salamin. Ayos na siguro to. Hindi niya namalayan na napapangiti siya habang inaayos ang kanyang kwelyo. Pagkababa niya sa kusina, napansin agad iyon ng kanyang ina. "Anak, parang ang aga mong gumising ngayon." Napatingin si Cassandra at bahagyang natawa. "Gusto ko lang po talagang maagang pumasok." Ngumiti lamang si Victoria. Hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos mag-almusal, mabilis na lumabas si Cassandra ng bahay. Ngunit sa halip na sumakay agad sa kanilang sasakyan, huminto siya sa tapat ng gate at pasimpleng sumilip sa katabing bahay. "Sana sabay kaming umalis," isip niya. Ilang sandali pa, bukas ang pinto ng bahay ni Seth. Lumabas si Seth na may backpack na nakasukbit sa isang balikat at may hawak na ilang libro. Pag-angat niya ng tingin, agad niyang nakita si Cassandra na nakatayo sa tapat ng ilang bahay. Bahagyang kumunot ang noo niya. "Maaga ka," ngumiti si Cassandra. "Ikaw rin." Tahimik na isinar ni Seth ang gate bago nagsimulang maglakad. Nagulat siya nang biglang sumabay sa kanya si Cassandra. "Magkasabay na tayong pumasok." Napatingin si Seth sa kanya. "Hindi ba may kotse ka?" Tumango si Cassandra. "Meron." "Eh bakit hindi mo gamitin?" Napangiti ang dalaga. "Gusto ko maglakad ngayong umaga eh." Alam ni Seth na hindi yun ang totoong dahilan. Hindi na lamang siya nagsalita at ipinagpatuloy ang paglalakad. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay muli nagsalita si Cassandra. "Relax ka lang, Seth. Hindi naman kita dinedate. Hahatid lang kita sa school." Napailing si Seth habang napabuntong hininga.
Talagang hindi ka madaling sumuko, no? Ngumiti lamang si Cassandra. Hindi talaga. At sa unang pagkakataon mula na magkakilala sila, magkatabi sila naglakad patungo sa universidad. Hindi nila namalayang mula sa isang sasakyan nakaparada sa di kalayuan. May isang taong tahimik na nakamasid sa kanilang dalawa. Si Gabriela. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela habang nakatingin kina Cassandra at Seth. Hindi niya nagustuhan ang kanya nakita. Hindi naman talaga kalayuan ng St. Monteverde University mula sa subdivision nila. Karaniwan 10 hanggang 15 minutong biyahe lamang kapag sakay ng sasakyan. Ngunit para kay Cassandra, parang napakalayo ng paaralan kapag naglalakad. Hindi siya sanay. At lumipas ang ilang minuto, tahimik lang silang lalakad ni Seth sa gilid ng kalsada. Paminsan-minsan na may dumarang sasakyan. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi nagsasalita. At habang tumatagal ang nilang paglalakad, unti-unti nang sumasakit ang mga paa ni Cassandra. Hindi siya sanay sa ganong kalayong lakaran. Ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi rin siya huminto. Sa halip, lihim siyang napangiti. Bakit kaya? Tanong niya sa sarili. Bakit gusto kong maglakad kasama siya? Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi naman sila malapit. Hindi rin sila magkaibigan. At halos wala nga silang maayos na pag-uusap. Pero sa umagang iyon, sapat na sa kanya ang simpleng paglalakada sa tabi ni Seth. Samantala, napansin ni Seth na paminsan-minsan ay maraang hinihima si Cassandra ang kanyang sakong. Bahagya siyang napakunot ng noo. Masakit na ba ang paa mo? Nagulat si Cassandra. Ha? Hindi. Sigurado si Seth na nagsisinungaling ito. Napabuntong hininga siya. Hindi ka sanay maglakad, di ba? Napakamot sa ulo si Cassandra at nahihiyang umiti. Konti. Hindi na nagsalita si Seth. Bahagya niyang binagalan ang kanyang paglalakad upang hindi na mahirapan si Cassandra na sumabay. Hindi iyon napansin ng dalaga. Ngunit napansin niyang tila hindi na siya gaanong nahihirapang makipagsabayan sa binata. Makalipas ang ilang minuto, narating din nila ang gate ng universidad. Huminto si Cassandra at bahagyang napabuntong hininga. Sa wakas, napalingon si Seth sa kanya. Pag uwi mo, gamitin mo na ang kotse mo. Napatawa si Cassandra. Concern ka ba sa akin? Tahimik na tumingin si Seth sa kanya. Hindi, praktikal lang ako. Napailing si Cassandra habang nakangiti. Ang hirap mo talagang basahin. Hindi sumagot si Seth at nagpatuloy na sa paglalakad papasok ng campus. Ngunit habang nakatalikod siya, hindi niya namalayang may bahagya na namang gumuhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting siya mismo ay pilit na itinatanggi. Pagkatapos ng huling klase, agad nang nagligpit ng gamit si Cassandra. Hindi na hinintay pa ang kanyang mga kaibigan. Cassandra, saan ka pupunta? Sigaw ng isa sa kanila. Lakad lang ako, mauna na kayo. Mabilis niyang sagot. Mabilis niyang lumabas ang silid-aralan. Kanina pa kasi niya iniisip ang nangyari noong umaga. Magkasabay sila naglakad ni Seth papunta sa universidad. Ngunit pagdating nila sa school, wala man lang siyang narinig na goodbye o kahit simpleng mauna na ako. Tahimik lang ito naglakad palayo at napangiwi siya. Ang suplado talaga. Pero sa halip na mainis lalo pa siyang na-curious. Nasaan na kaya siya? Agad niyang tinungo ang kantin. Isa-isa na yan sinulipan ng bawat mesa. Naroon ang mga klase niya. Naroon din ang ilang estudyanteng kilala sa kampus. Ngunit wala sa Seth. Kumunot ng noo niya. Wala na naman. Magtatanong na sana si tindera nang mapansin niyang may isang babaeng nakaupo sa sulok ng kantin. Si Vanessa. Tahimik itong umiinom ng juice habang may hawak na libro. Napansin ni Vanessa ang paglingon-lingon ni Cassandra. Ngumiti ito at lumapit. Excuse me, may hinahanap ka ba? Bahagyang nagulat si Cassandra.
Oo. Sino? Tanong ni Vanessa. Nag-atubili siya sandali bago sumagot. Si Seth. Napangiti si Vanessa na tila alam na ang sagot. Kung si Seth ang hinahanap mo, doon ka sa library. Sabi nito. Napakunot ang noo ni Cassandra. Library? Tumango si Vanessa. Tuwing bakante ang oras niya, doon siya lagi. Kapag wala siya sa classroom, halos siguradong nasa library siya. Napangiti si Cassandra sa direksyon ng library building. Unti-unti siyang napangiti. Kaya pala hindi ko siya makita rito. Bulong niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, nagpasalamat siya kay Vanessa at mabilis na nagtungo sa library. Samantala, sa loob ng library, tahimik na nakaupo si Seth sa dati niyang pwesto. Abalang-abala siya sa pagbabasa. Walang kamalay-malay na may isang taong papalapit na naman upang guluhin ang kanyang katahimikan. Tahimik ang buong library. Nakatutok si Seth sa makapal na aklat na nasa kanyang harapan. Paminsan-minsan ay nagsusulat siya ng mahalagang tala sa kanyang notebook. Maya-maya, marahan niyang naramdaman na may humila na upuan sa tapat niya. May umupo sa bakanting selya. Noong una hindi niya ito pinansin. Iniisip niyang isa lamang itong estudyante naghahanap ng mauupuan. Ngunit ilang segundo ang lumipas, pakaramdam niya ay nakatingin sa kanya ang taong nasa harapan niya. Dahan-dahan ay inangat ang kanyang paningin. At gaya ng kanyang inaasahan, si Cassandra ito. Nakangiti ito habang nakasandal ang baba sa kanyang palad. Hay! Mahina nitong bati upang hindi makagambala sa iba nag-aaral. Bahagyang kumunot ang noo ni Seth. Ikaw na naman. Napangiti si Cassandra. Ako nga. Tapos na klase mo? Tumango ang dalaga. Ikaw, nag-aaral pa rin kahit tapos na ang klase mo. Wala namang ibang ginagawa rito eh. Kalmadong sagot ni Seth. Saglit na natahimik ang dalawa. Hindi nagsalita si Cassandra. Nakatingin lang siya kay Seth at napansin iyon ng binata. Bakit? Tanong ng binata. Wala, sagot ni Cassandra. May sasabihin ka ba? Muling tanong ng binata. Umiling si Cassandra. Gusto lang kitang tingnan. Natigilan si Seth. Sa unang pagkakataon hindi niya agad alam kung ano isasagot. Napabuntong hininga na lamang siya at ibinalik ang tingin sa libro. Cassandra. Tugon ng dalaga. Hindi ka ba napapagod? Saan? Sa kakasunod sa akin. Bahagyang natawa si Cassandra. Hindi. Sagot ng dalaga. Ikaw kasi ang lagi tumatakbo palayo eh. Tahimik na napapikit si Seth. Alam niyang tama sinabi ng dalaga. Ngunit sa isip niya, iisa lang ang paulit-ulit na bumabalik. Kapag mas lalo ko siyang pinayagang makalapit, mas lalo lang ako nahihirapang lumayo. Tahimik pa rin nagbabasa si Seth. Akala niya ay tapos na ang usapan. Ngunit maya-maya muli siyang salita si Cassandra. May gagawin ka ba sa Sabado? Huminto ang dulo ng ballpen ni Seth sa kanyang sinusulatan. Dahan-dahan ay inaangat ang tingin. Bakit? Napangiti si Cassandra. Sagutin mo muna ako. Sandaling natahimik si Seth bago sumagot. Meron. Ano naman? Mag-aaral. Napatawa si Cassandra, ngunit agad din itinakpan ang kanyang bibig nang mapansin ng librarian na sumulyap sa kanila. Mahina na lamang siya nagsalita. Yun lang gagawin mo? Tanong ng dalaga. Tumango si Seth. Wala ka bang balak gumala? Wala. Manood ng sine? Wala. Kumain sa labas? Wala. Napailing si Cassandra. Grabe. May buhay ka ba sa labas ng pag-aaral? Napabuntong hininga sa Seth. Meron. Pero hindi ngayon. Napansin ni Cassandra ang kaseryosohan ng kanyang mukha.
Hindi ito nagbibiro. Talagang iyon lamang ang plano nito. Kung ganun, mahinang sabi ni Cassandra. Pwede ba kitang hiramin kahit kalahating araw lang sa Sabado? Natigilan si Seth. Tahimik na yung tinitigan ang dalaga. Bakit? Tanong ng binata. Bahagyang ngumiti si Cassandra. Secret. Hindi agad sumagot si Seth. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at bahagyang napapikit. Alam niyang anumang isasagot niya, hindi iyon magiging simpleng Sabado. Dahil sa bawat pagkakataong lumalapit si Cassandra, mas lalo na yung nararamdamang unti-unting nababasag ang padera na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Busy ako, sabi ng binata. Maikling ngunit matatag ang sagot ni Seth. Hindi na niinangat ang tingin sa librong binabasa na para bang tapos na ang usapan. Ngunit hindi ganun kadaling sumuko si Cassandra. Busy ka buong araw? Tanong ng dalaga. Oo. Kahit umaga lang? Oo. Kahit 2 oras? Oo. Kahit 1 oras? Napabuntong hininga si Seth. Cassandra. Ngumiti ang dalaga. Okay, 30 minutes. Tahimik na napapigit si Seth. Busy ako. 20 minutes. Busy ako. 10. Busy nga. Napailing si Cassandra at mahina siyang natawa. Ang hirap mo talagang iyain. Sa pagkakataong iyon, tuluyan na isinara ni Seth ang kanyang libro. Tumingin siya ng diretso kay Cassandra. Hindi sa ayaw kitang samahan. Natigilan dalaga sa sinabi nito. Kundi dahil ayokong masanay. Kumunot ang noo ni Cassandra sa sinabi ng binata. Masanay sa saan? Tanong niya. Na palagi tayong magkasama. Sagot ng binata. Mahinahon ang boses nito. Ngunit ramdam ang katapatan nito. Kapag nasanay tayo, darating ang oras na hindi na tayo pwedeng laging magkasama. Kaya hanggat maaga, mas mabuti nang may distansya. Tahimik na nakinig si Cassandra. Ilang segundo ang lumipas bago siya ngumiti. Alam mo ba? Tanong ng dalaga. Ano? Mas lalo kitang gustong ulitin. Napapikit si Seth at marahang umiling. Iyon nga kinatatakot ko eh. Sagot ng binata. Napatawa si Cassandra. At sa unang pagkakataon hindi niya napigilan ang mahinang pagtawa. At sa kabila ng pagiging seryoso ni Seth, may kung anong init na unti-unti pumapasok sa kanyang tahimik na mundo. Isang init na pilit niyang nilalabanan. Dahil alam niyang kapag pinayagan niya ang sarili, baka hindi na siya makaalis sa larong unti-unti ng binubuo ng pag-ibig. Natahimik si Cassandra. Hindi na siya muli nang ulit. Paulit-ulit na inaalala ang mga sinabi ni Seth. Kapag nasanay tayo, darating ang oras na hindi tayo pwedeng laging magkasama. Mas mabuti nang may distansya. Hindi iyan karaniwan dahilan ng isang taong ayaw makapagkaibigan. Parang may pinanggagalingan ng bawat salitang binibitawan ni Seth. May sugat na pilit niyang tinatakpan. Tahimik na pinagmamasdan ni Cassandra ang binata. Abala na naman ito sa pagbabasa. Ngunit halatang hindi na rin ito gaanong kakonsentrated gaya na kanina. Napangiti si Cassandra ng bahagya. Alam mo, hindi umangat ang tingin ni Seth. Sumagot ito. Sa tingin ko may tinatago ka. Sabi ng dalaga. Biglang tumigil sa pagsusulat si Seth. Nang natili siya nakayoko. Wala. Hindi ako naniniwala. Dahan-dahang isinar ni Seth ang kanyang notebook. May mga bagay lang na hindi kailangan malaman ng ibang tao. Kasama ba ako sa ibang tao na yun? Tanong ni Cassandra. Sa pagkakataong iyon tumingin sa Seth sa kanyang mga mata. Kahit sino. Maikli ang sagot ngunit sapat nang maramdaman ni Cassandra ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi siya nakaramdam ng galit, sa halip, lalo lamang siya na curious.
Ano kaya pinagdadaanan niya, isip niya? Ano ang dahilan kung bakit parang takot na takot siyang magpalapit ng tao? Napansin ni Seth na tila marami ng tanong ang nabuo sa isip ng dalaga. Kaya tumayo siya at marahang isinilid ang kanyang mga libro sa baga. Kailangan ko nang umalis. Ha? Bakit? Hindi ka pa tapos mag-review ah. Sa bahay ko nila itutuloy ah. Hindi na hinintay ni Seth ang sagot ni Cassandra. Tahimik siya naglakad palabas ng library. Ngunit bago tuluyang makalabas ng pinto, saglit siyang huminto. Hindi siya lumingon. Huwag mo na akong subukan intindihin, Cassandra. Mas magiging madali para sa'yo. Pagkasabi niyon, tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Cassandra sa kanyang kinaupuan. Tahimik siyang napabuntong hininga. Mas lalo mo lang akong pinapakuryos, Seth. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang paghanga ang nararamdaman niya. Gusto na niyang malaman ang buong katotohanan sa likod ng misteryosong binata.